Bagong low pressure area na si 90W, malayong maging banta sa bansa. Maliban sa hilagang kanluran ng Northern Luzon, dulot pa rin ng inaasahang daloy pa rin ng habagat ay katamtaman at magiging fair weather ang karamihan ngayon sa bansa. Pero may mga mauulap sa silangan ng Southern Luzon na magdudulot ngayon ng kalat-kalat na mga pagulan ngayong araw. At sa lagay ng ating space weather, ngayong araw, posibleng umabot pa sa GT, Geomagnetic Storm o KP7 Index. Kaya posibleng radio blackout, mas tumaas o nasa 75% probability. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes at huling Lunes ng July 2024. Ang oras nating voice prep ngayong umaga ay alas 8:56 na ng umaga. Tuluyan na pong inalis ang lahat ng listahan ng mga low pressure system sa binabantay natin ng mga nakarang araw. Kung natatandaan niyo, 5 ito at unti-unting nagsibawasan hanggang sa naging 3. At natira na namang neto nga kahapon si 97W. At tuluyan na pong inalis ito ngayong araw lamang. So ang natira na lamang yung bagong low pressure area na lamang pero napakalayo dito sa bansa at hindi ito magiging banta na si 90W Invest. Sobrang layo nito sa bansa which is mamaya-maya tatalakayin natin kung nasaan ang lokasyon niya at bakit hindi ito magiging banta at least magbibigay tayo ng pahapyaw para dito. Sa lagay ng ating panahon ngayong araw ay so far wala tayong inaasahan na sama ng panahon at unti-unting nagiging moderate at fair weather ang halos karamihan ng bansa maliban na lamang sa hilagang kanluran ng Luzon dahil patuloy pa rin na mas umibayo doon ang parte ng southwest monsoon. Bagamat ang ilang parte ng timog kanluran ng bansa medyo umiiral pa rin ang usbong ng southwest monsoon pero hindi sing taas ng water vapor na naranasan dito sa hilagang kanluran ng Luzon na nakakaranas ng pangilan-ngilang moderate and some heavy rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So far ay patuloy pa rin makakaranas mga ilang partly cloudy sa loob ng 3 araw according sa ating forecast storm predictions. Sa lowest temperature na itala na aking weather station, kanina 5:32 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng comfortable na nasa 30.7 degrees Celsius. Pinakamataas na air temperature na sa amin ito, kahapon ito ng hapon at 3:07 PM. Ibig sabihin, napakababa din ng aming heat index at 38.3 degrees Celsius lamang ang napaka-comfortable na heat index sa Caloocan. Samantala, in peak systems in past 24 hours, nangunguna ang Dipolog sa may 34.8 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura, pinakamataas sa bansa. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay pinakamababa na ang 17 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At pagdating naman sa inulan, nakaranas ang pinakamataas na recorded na rainfall ang Legazpi na nasa 22 millimeters na total rainfall. Kami sa Caloocan kahapon ay total of 1.5 mm lamang ang naging total sa amin. So sa loob ng 7 araw, nasa total of 750 mm na po ang total rainfall for the past 7 days. At whole July ay nasa 984.6 mm na po ang total rainfall namin. So nahigitan na namin ng 97 mm ang nakaraang average rainfall na supposed to be nasa 887.6 mm. So naungusan na namin. So lumalabas talaga ang month of July sa amin sa Caloocan, ang pinaka-highest peak ng madalas na inuulan taon-taon. So yun ang napapansin ko po sa aming data. Importante meron tayong mga historical data kasi nalalaman natin yung ano yung mas malalang panahon sa atin sa ating mga kanayunan at mga cities. Mas importante kasi yon para at least taon-taon napapaghandaan natin. Samantala sa ating outside humidity concentration, katamtaman at 76%, tumaas ito ng 1% since last hour. Mataas at normal lang ating atmospheric pressure, nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour.
So wala tayong masyadong problema. Medyo moderate ang ating atmospheric pressure. So ibig sabihin lamang medyo katamtaman din ang lagay ng panahon dito sa atin sa Metro Manila. Samantala, sa ating high tide and low tide status, kasalukuyang nasa high tide tayo, pero may 4 hours and 37 minutes to low tide, so medyo mataas pa rin ang level ng karagatan. Pero kung titingnan natin kung gaano ito kalalim o kataas, maximum 1.2 meters po ang pinakamataas na high tide kaninang 4:50 ng madaling araw. So expected na yung mga mangingisda, wala tayong magiging problema sa pag-harvest. Ngayong araw, since yung bugso ng habagat sa kanluran ng Manila Bay at Cavite, medyo hindi naman sobrang lala ang bugso. So wala tayong magiging problema sa mga papalaot ngayong araw at sa buong bansa dahil kalmado na po ang mga pag-alon. Kasalukuyang meron tayong space weather status at mula pa kahapon nagkaroon nga tayo ng X-flare class at patuloy tayong nasa moderate at kung titingnan natin yung space weather observations natin, inasahan natin ngayong araw ay maglalaro sa G1 to G3 ang naka-forecast dito na posibleng abutan tayo ng geomagnetic field. So asahan natin na magkakaroon ng mga ilang sudden pulse ng geomagnetic field at deviation at 50 nanotesla. Kaya nakataas po ang ating radio blackout possibilities to 80% na po in 3 days. Ayan, napansin natin tumaas na from 75% dahil yan sa nagkaroon kasi ng RT chance ng radio blackouts through since papasok ng August mula nung isang araw. So mula yan sa sunspots ng ART 762 at cluster naman mula sa ART 764, 3765, 3766 at 3767. Nabanggit na natin sa mga na-report nating nakaraan. Ito yun, yung cluster ng sunspots na nakatutok sa Earth. Very cluster, so asahan sunod-sunod po. Madalas tayong makakaranas ng mga geomagnetic events. Ang ating daily sunspot number at 189, so asahan natin na maglalaro ang ating mga forecast ng K-index hanggang unang araw na po yan ng Agosto. Maglalaro yan sa KP6 at posible pang mabot nga ng KP7. Depende yan sa magiging forecast hanggang sa unang araw na nga po ng unang 2 araw ng Agosto, maabot pa tayo sa hanggang active geomagnetic field so far. At sa atin namang latest na geomagnetic field, kaninang 9:20 am, nagkaroon tayo ng starting beginning M plus flares ng 1.1 kaninang 9:20 am at nag-maximize ito at 1.2 kaninang 9:25 am at nagtapos nitong 9:30 am. So ngayon lamang ito na nagkaroon tayo ng M plus flares. Tuloy pa rin na naglalaro o pumipitik ang ating solar flare mula sa coronal mass ejection sa araw. Well, dahil clusterized po yan, asahan ang mga madalas na X-ray flux. At naglalaro nga po, ayan o, makikita natin sunod-sunod po ang mga distortions ng ating detection mula sa ating satellite ng GOS o GOES, satellite geostationary satellites na madalas na nakaka-receive ng matataas na pumisipa na hanggang M hanggang R3 na radio blackout. So, expected, madalas magkakaroon ng problema yung mga ilang mga radio interference, lalo na sa transmission ng mga satellites. So, expected yan mga folks, lalo na sa Northern Hemispherical range. Wala namang masyadong photon flux tayo nakikitaan sa ngayon. At expected ang ating geomagnetic activity ay maglalaro yan mamaya from active to possible hanggang G3 nga po. So, abang-abang na lamang mga folks at nagsisimula na nga pong nag-arrive sa ating magnetosphere base sa ating magnetometer ng satellites ng GOES magnetometer. Sumipa na naman po. Yan. So, sudden pulse nga po ng GOES magnetometer. Bigla ang tumama. Malakas yung impact. So, expected dyan ang patuloy na TC ionospheric range at asahan din ang biglaang mataas o malalang auroral event na aabot posible mahigit sa 90% probability. Solar wind natin naglalaro sa deviation radial velocity hanggang at least 500 to 600 ang approximate radial velocity in kilometer per second. So expected po na pagka arrival niyan, magkakaroon ng sudden region absorption, maaaring tumaas pa yan na mahigit sa 25 o 230 MHz. Pero kasalukuyan ay nasa between 20 MHz po ang degraded frequency. So, expected yan anytime in 66%
solar flare probability, arrival sa Earth. So medyo prepare po tayo at tumataas na unti-unti yung wind speed o solar wind ngayong araw. So stay put po sa magiging arrival. Sisilipin natin kung ano ang region ng ating LASCO, saan naggagaling yung pinakamalakas na sudden pulse. Ayan, kitang-kita po yung sudden pulse sa bandang 12 o'clock to 1 o'clock position sa LASCO. Ayan, no? So, kitang-kita naman po yung sudden pulse. Mabagal pa yung pag-load sa pulse ng LASCO. Ayun, no, sudden pulse. So, expected po ang matinding arrival. At dahil dyan ay hindi natin masyado nakikita pa rin yung sana may mga meteor shower kaninang madaling araw. Sinuwerte yung mga kababayan natin na hindi masyado naging maulap sa paligid nila. Hopefully, may makapag-post sa atin sa ating Facebook page ng kanilang actual na nakunan nila ng meteor shower kaninang madaling araw. So, dito sa amin sa Metro Manila, malabo. Then, napaka-maulap po talaga. Anyways, yung solar flare, base sa LASCO, ayan, nagkaroon ng sudden pulse na po. Starting by itong ngayong araw lamang, nagkaroon ng burst. Kahapon, yan, ng 6:30 UTC, Universal Time Coordinate. So, ngayong araw, nag-arrive ito sa Earth. At expected na magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng geomagnetic field natin ngayong araw. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:26 PM. Ang ating moonrise and moonset, mag-moonrise bukas na po na madaling araw, 1:26 AM. At kinabukasan naman ng hapon ito ng 1:57 PM lulubog. So, ibig sabihin lamang, kasalukuyan pa lamang pa-moonset ang buwan at 51 degree elevation. Yan. So, makikita nyo pa rin yan, lalo na sa mga low light place ninyo. Makikita nyo po yung paglubog pa lamang ng ating buwan at 30% illuminated waning present na po. Pero di sa amin sa Caloocan, malabo po talaga makikita. Samantala, sa ating local weather outlook, para ngayong Martes at Miyerkules, ay magiging partly cloudy po ang ating maghapon. Patuloy pa rin ang naka-forecast ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon, at 100% chance of rain. Bukas naman, magiging partly cloudy din ako maghapon, at asahan po na may mga chance pa rin. Pero mababa ang pinapakitang forecast na uulanin daw na 26 to 30% lamang. Depende yan kung magbabago yan every 6 hours. Expected po na ganyan na magiging lagay ng panahon natin hanggang bukas ng Miyerkules. Highest and lowest temperature expected ay 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Kaya diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan nito ng southwest monsoon, bahagyang malayo sa bahagi ng western Luzon area. Yan, sa may bandang western Luzon, bahagyang lumayo ito sa hilagang kanluran ng Luzon. Pero yung reference o yung influence ng southwest monsoon nagpapang-abot pa rin sa kanluran bahagi ng Luzon. So makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi nito ng kanluran ng Northern Luzon. Kabilang na ilang portions ng La Union, Pangasinan at dyan sa bantang Barte ng Zambales. Pero the rest ng Eastern Northern Luzon, mula Batanes Group of Islands hanggang dyan sa may bandang Apari at Tuguegarao, nakakaranas na naman kayo ng maaraw at maalinsangan na naman o mataas na air temperature. Pero may mga chances pa rin na makakaranas kayo ng mga ilang kalat na pag-ulan dahil mayroong water vapor na nalagaganap dito sa may silangang bahagi ng baybay ng Benham Rise. Nagpapang-abot yan sa ilang areas ng Cagayan. So expected na may mga isolated rain showers and localized thunderstorms especially sa hapon sa gabi. Pero ngayon, asahan po ninyo na mas maaraw kayo dyan at asahan ang mataas na temperatura unti-unti. So take note yan sa mga taga-Tuguegarao at bandang Apari. And the rest ng bandang Cordillera Administrative Region and at pababa dyan sa may bahagi nga po ng hanggang Benguet at ilang areas ng Central Luzon, dyan sa may bandang Nueva Ecija, ay magiging tamtaman din po ilang partly cloudy ang iiral, pero may forecast pa rin ng mga isolated rain showers pagsapit ng hapon o gabi, kabilang na ang bandang Bulacan, Metro Manila at Calabarzon area. Despite na magiging katamtaman, makakaranas na tayo ng maaraw-araw na paligid. So magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, despite na nasa moderate tayo, kabilang na ilang parte ng South Luzon, at sa may bandang eastern side ng Luzon, dyan sa may Polillo Island at Camarines Norte, magiging partly cloudy din tayo.
Bagamat katamtaman, asahan ang mga isolated rain showers all the way sa ilang bahagi sa may bandang Legazpi, Catanduanes at Sorsogon area. Pero madalas magiging katamtaman lamang po talaga ang magiging lagay ng panahon natin. Magiging madalas lamang na magiging maulap ang panahon dahil medyo may mga water vapor trap na namubuo dito sa may silangang bahagi nga po ng parte ng Benham Rise o sa may bandang baybay ng silangan ng Northern Luzon. Sa Mimaropa naman ay katamtaman na rin ang paglagay ng panahon. Isolated na lamang din ang asahang pag-ulan lalo na sa bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro at Palawan area and the rest ng Kalayaan Group of Islands. Medyo mahina ang daloy dyan ng southwest monsoon kaya medyo hindi nyo ramdam ang mga pag-ulan dulot ng habagat pero makakaranas kayo ng maaraw at medyo maalinsangan ang magiging temperatura natin dyan. Kabilang na ang Southern Luzon, ilang areas ng buong Visayas area, bagamat gloomy sa ilang bahagi ng silangan ng Visayas at Central Visayas, pero magiging mas katamtaman pa rin ang iira sa inyo dyan at maaraw at asahan ang medyo mataas na air temperature. Magiging gloomy lamang madalas sa may bandang eastern part ng Visayas, so asahan pa rin ng mga isolated rain showers, kabilang na ang Samar Region at Leyte, lalo na sa hapon o sa gabi, so magdala ng pananggalang sa ulan. Pero mula Cebu, Bohol, hanggang sa rest ng Panay Island at Negros Region, magiging maaraw naman tayo dyan, so fair weather po tayo, isolated lamang at ilang kalat-kalat na pag-ulan ang iiral, especially sa hapon o sa gabi. So wala tayong magiging komento masyado sa kanluran ng Visayas. At pagdating naman sa may Mindanao, ilan lamang sa mga mauulap na himpaporin ang mararanasan ng mga taga Surigao del Norte and the rest ng buong Caraga at buong Northern Mindanao. Bagamat ilang mga kalat-kalat din na pag-ulan sa may bandang Zamboanga Peninsula, especially sa may Zamboanga City at Pasilan at Tulusulu, pero the rest ng Zamboanga del Norte mula Dipolog hanggang Sindagan ay katamtaman, fairly weather din tayo dyan. So mga ilang isolated lamang din ang mga pag-ulan ang mararanasan maghapon. Ganon din sa may bandang Zamboanga del Sur at papasok na ito ng ilang bahagi ng Lanao del Norte at buong Maguindanao, kasama na ang BARM ay magiging fairly weather tayo dyan. So medyo maaraw po tayo, magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, kabilang na ang bahagi nga po ng Cotabato and the rest ng Sorsogon area. Mga ilang isolated lamang ng mga pag-ulan ang madalas na iiral maghapon. Kabilang na rin ang bahagi ng Davao Region, katamtaman medyo fairly weather din tayo. So asahan lamang ang ilang isolated rain showers and localized thunderstorms. Samantala, ayon naman sa ating computer-generated tropical cyclone sector na ginagamit, wala na po ang 5 naunang low pressure area o low pressure systems na binabantayan natin at huli na nga pong natira itong si 97W na natanggal na rin ngayong umaga. Ngayong umaga lamang ito tinanggal sa aking tropical cyclone sector. Ang natira na lamang yung bagong low pressure inverse na si 90W. Pagkamat gaya na ating report kahapon sa ating Facebook page, sobrang layo nito, nasa paligid pa nito ng bandang south ng Wake Island or bandang hilaga ng Marshall Islands na. Napakalayo nito sa bansa at mukhang sa mga initial forecast track nito ay mukhang pa north-northwest o northward ang nagiging paggalaw nito. Sa ngayon ay hindi inaasahan na magiging isang ganap na bagyo ito, pero kung sakali lang ay kikilos naman ito pan-northward o pan-north-northwestward lamang. So, mapakalayo na magkaroon ng tsansa na lumapit ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, yun lamang ang kagandahan nito mga folks. So, hindi masyado magiging concern yan sa bansa. Samantala, sa paligid ng ating bansa, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o within 2,000 km range sa silangan, wala naman tayong inaasahan na sama ng panahon mula ngayong araw hanggang this coming weekend siguro. So, probably, wala tayong expected in 3 days, approximate yan. Depende na lamang kung biglang nagkaroon ng lower level convection o nagkaroon ng biglaang low-level convection. Lalo na dito pa rin sa around ng intertropical convergence line kapag nagkaroon na naman ng panibagong Coriolis circulation. So, yun lamang inaasahan natin na magiging forecast para sa ating lagay ng panahon, lalo na sa mga tropical wave ng ating binabantayan. So, sinuwertet na nalusa naman din itong si 97W at hindi siya tuloy naging ganap na bagyo, gaya ng mga pinapakalat ng mga fake news peddlers na magiging malakas na bagyo daw ito. O, ngayon na ngayon, buong araw o mga nakarang araw natin binantayan ay hindi man lang pumasok ito,
maging sa tropical depression. Lalabas po, magiging accurate po ang ating forecast for the month of July na 1 hanggang 2 lamang na bagyo ang nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung ating second scenario nangyari po na isa ay lumapit sa bungad ng Northeastern Luzon at isa naman ay nag-traverse mula sa may bandang Eastern Visayas at tumagos nga po to bandang Pamindoro ang labas ng bagyo, which is ito yung si Butchoy na nag-low pressure area siya sa loob ng ating bansa at naging tropical depression na lamang siya kung kailan ay i-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. So tumugma po yung ating analysis na 1 hanggang 2 bagyo lamang ang inaasahang mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility for the month of July 2024. Na malayo sa forecast ni Pag-asa na 2 hanggang 3 daw na bagyo ang mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Disregard natin yung mga low pressure systems kasi usually madalas nabubuo naman yung mga low pressure area na yan kahit hindi siya maging tropical cyclone. Madalas yan, as long na may trough na nabubuo, kahit man lang southwest monsoon pa yan, nagkakaroon dyan ng low pressure system. So kapag low pressure area o invest, hindi considering na under forecast siya ng mga tropical cyclones. Normal lamang po na nagkakaroon ng mga low pressure area sa iba't ibang panig ng paligid nito sa Pilipinas. Maging yung southwest monsoon, may low pressure yan. Nagkakaroon ng low pressure system yan. Pero hindi ibig sabihin, yan ay magiging isang tropical cyclone. So, yun lang mga analysis natin. Wala tayong naasahan sa ngayon na tropical cyclone o low pressure area na binabantayan kahit malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Itong si 90W, masyadong malayo. So, hindi masyado concern. Kung titingnan naman natin, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula sa Global Spectral Model, totally, wala na po tayong namamataan na anumang sirkulasyon dito mula kay 97W at sa iba pa, mula kay 98W at 99. So, normal na po at wala tayong inaasahan na may mabubuo sa ngayon na mga ilang sirkulasyon sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong magiging masyadong komento at yung daloy lamang ng Southwest Monsoon ang medyo nakikitaan natin hanggang sa unang linggo ng Agosto. So, lalakas ba to? Depende po sa pagbabalik ng ating habagat po. Dahil medyo manipis lamang ang daloy ng habagat na nakikitaan natin dito sa paligid. Pero inaasahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na daloy ng ating Southwest Monsoon, lalo na pagdating ng unang linggo nga po ng Agosto. Magkakaroon ng dahan-dahang paglakas ng daloy ng ating Southwest Monsoon according dito sa environmental steering niya. So, in-expect natin ang mga pag-ulan, lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng Luzon at Southern Luzon hanggang sa unang linggo nga po ng Agosto. So, medyo pepe-pepe na lamang po. At sa wave height naman natin, kung titingnan ay wala na po tayo inaasahan na pagtaas ng alon. So, wala po tayong magiging komento. Malaya po makapaglalayag ang ating mga mangingisda ngayong araw dahil wala po tayong expected na mataas sa mga pag-alon o gale warning. Samantala sa ating dam levels and historical data, so itong si Ipo Dam, balik normal na po yung kanyang deviation. So hindi na po nag-overflow si Ipo Dam. So wala tayong magiging problema ngayon at wala tayong masyadong concern dahil recovered na po itong si Angat Dam at 187.45 meters o mahigit 7.39 meters na po ang above normal niya sa pinaka roll curve elevation niya o yung pinaka-critical level. So, above 7.39 meters na po. So, wala tayong magiging problema. Ganon din kay Ipo at Lamesa Dam. Normal na po. Ito si Pantabangan Dam. Sana sa mga hydrological centers, maayos na po yan. Wala tayong update para dito kay Pantabangan Dam. Simulat sa poll, hindi nagkaroon ng pagbabago. So, hopefully, nagkakaroon lamang ng rehabilitation si Pantabangan Dam. So, kung titingnan natin sa ating monthly dam water levels kay Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagtaas ng level nitong si Angat Dam. So, wala tayong magiging problema at halos bumabalik na sa pinaka-normal level si Angat Dam. Maging prepare na lamang po dahil sa mga darating na mga susunod pang buwan ay asahan natin papasok ang La Nina ay asahan na magiging mas madalas ang mga above average rainfall. Samantala sa Ulat Lindol ay mula sa mga noises mula sa ilang
areas na posibleng solar flare din ito. Ngayon ay wala naman noise. Hopefully, tuloy-tuloy din ito na wag na magkaroon ng mga noise ang aking seismograph. Kasi mahirap makapag-reading kapag laging may mga noise. Hindi talaga maiwasan yan in nature. Pero wala naman tayong namataan na malakas ang mga pagyanig malapit sa amin sa Caloocan o within Caloocan range seismic station ko. At mula naman sa data feed ni PBox, mula kaninang 12 PM ay mukhang merong magnitude 4 na naitala. Ayan, kung titingnan natin dito, ay mula kaninang 3:32 AM ay nagkaroon ng magnitude 4 na may lalim na 14 km depth dyan sa may bandang Hilagang Kanluran ng Pagudpud, Ilocos Norte. So 3:32 AM po ang namataan nito. So dahil medyo malakas ng bahagya at medyo mababaw, medyo at least mga intensity 1 ang naramdaman ng mga taga-Pagudpud. So hopefully walang nagkaroon ng mga crackings lalo na sa mga kabundukan, hopefully, at marami namin na kaagad ng mga pagyanig. So marami na kaagad yung mga mahilang paglindol. Ilang total earthquakes na po ba tayo? Just in case, mahigit 1,000 earthquakes na po kasi tayo for the month of July. O bago matapos, tingnan natin kung aabot ito ng 1,500 earthquakes hanggang bukas. Kung sisilipin natin for the month of July, yan. So hanggang sa matapos ang month of July, mukhang wala tayong madadagdagan sa pinakamalalakas na pagyanig na magnitude 5 pataas. So far, nasa total of 1,051 earthquakes na po tayo. 988 dito is 2.0 pataas. 60 sa magnitude 4.0 pataas, which is nadagdagan nga po dyan sa may Pagudpud, Ilocos Norte. At nanatiling walang nadagdagan sa ating magnitude 5.0 na nanatiling dalawa lamang. At wala sa 6.0 at isang magnitude 7.0. So medyo good news ito dahil hindi masyadong niyanig ng malakas-lakas ang ating kalupaan sa bansa. Despite na mahigit 1,000 pa rin ang mga total earthquakes, pero kakaunti lamang ang nagpagyanig ng magnitude 5.0. Hopefully matapos ang month of July, wala na tayong madadagdagan pa na magnitude 5, 6 o 7 na malakas na paglindol. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Martes, July 30, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 30, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang in time sa ating website at www.pimoweather.com para sa mabang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga, lalo na merong forecast na inasahan daw ng mga localized thunderstorms. Lalo na dyan sa Ilocos Norte, within 12 hours daw, ganun din dito sa bahagi ng Cagayan area. So ingat na lamang, magdala pa ng pananggalang sa ulan. At visit lamang din sa aking website, sa gusto malaman ang dynamic details mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.